Morning. May I request everyone to please stand up. At batiin naman natin yung mga kapitbahay natin dyan. Good morning. Good morning. Good morning. Magandang umaga. Nagbagyan sa kayo namin. Morning. Nagbagyan sa kayo kakabsa. Tayo po ba ay nagagalak at nandito tayo nagpupuri sa ating buhay na Diyos? Amen? Amen. For our call to worship, let us read Psalm 22, verses 27 to 28. Our call to worship for today was taken from Psalm 22, 27, 28. All the ends of the world shall remember and turn to the Lord, and all the families of the nations shall worship before you. For the kingdom is the Lord's, and He rules over the nation. Amen. For start, let us pray, Lord. Salamat po, O God. At nandito po kami, O God. Nagpupuri, magpupuri for the glory and your honor, O God. Salamat po, O Lord. Nakagalak po kami, O God. Magpuri. Kasi, O Lord, yung handog niyo po, O Lord, peace, joy, O Lord. Karapat dapat po kayo, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Let's all sing our best voice para sa ating Panginoon na may galak at may saya. Amen? Amen. Oh
and sing Lakang Nagmula.
that promise, O God. Salamat po, O God. We give all glory, adoration, O God. For you are a great God. Yes, In Lord. Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let us pray. Lord, we thank you. We glorify your name. Truly, Lord, you are great, O God. Truly, Lord, na kayo'y dapat purihin, sambahin, paglingkuran, Panginoon. Yes. Sa umaga ito, Panginoon, kami po ay nananalangin para sa aming bayan, sa Pilipinas. Dalangin namin, Panginoon, na yung kalingain. Dalangin namin na iyong pong patuloy na abutin, Panginoon, ang lahat ng tao sa aming bayan. Pagpalaan niyo po ang mga gawain sa oras na ito, O Diyos. Pagpalaan niyo po ang mga ginagamit mo upang ang Ebanghelyo ay maipahayag sa lahat ng dako ng Pilipinas. Patuloy din namin sa iyong inaangat ang bayan ng Taiwan. Dalangin namin ang patuloy na kalayaan. Dalangin namin ang iyong proteksyon. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na paglago ng iyong iglesia sa bansang ito. Hiling namin, Panginoon, ang patuloy mo rin paggalaw at pagkilos sa bawat pamilya na represented here, O Lord. Dalangin namin ang kalakasan na nagmumula sa iyo. Sa mga may sakit at karamdaman, dalangin namin ay kagalingan. Dalangin din namin, O Diyos, ang kaligtasan para sa mga mahal namin sa buhay. Sa umaga ito, Panginoon, kayo po ay maghari, kayo po ay manguna. Sa umaga po ito, O Diyos, dalangin namin, Panginoon, na magala kayo, na maitaas kayo, at ang iyong salita ay maipangaral ng malaya, at ang pangalan ni Jesus, Panginoon, ay magagila sa aming kalagitnaan. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Reading for today is taken from Matthew 14, verses 22 to 33. Jesus walks on water. Immediately after this, Jesus insisted that his disciples get back into the boat and cross to the other side of the lake while he sent the people home. After sending them home, he went up into the hills by himself to pray. Night fell while he was there alone. Meanwhile, as the disciples were in trouble far away from land, for a strong wind had risen, and they were fighting heavy waves. About 3 o'clock in the morning, Jesus came toward them, walking on the water. When the disciples saw him walking on the water, they were terrified. In their fear, they cried out, "It's a ghost!" But Jesus spoke to them at once. "Don't be afraid," he said. "Take courage, I am here." Then Peter called to him, "Lord, if it's really you, tell me to come to you walking on the water." "Yes, come," Jesus said. So Peter went over the side of the boat and walked on the water toward Jesus. But when he saw the strong wind and the waves, he was terrified and began to sink. "Save me, Lord," he shouted. Jesus immediately reached out and grabbed him. "You have so little faith," Jesus said. "Why did you doubt me?" When they climbed back into the boat, the wind stopped. Then the disciples worshipped him. "You really are the Son of God," they exclaimed. This is it. Thanks be to God. Amen. Good morning. Salamat sa Diyos at sa pabago-bagong panahon ay narinig kayo.
Ang iba sa atin, hindi natin alam kung tayo ay summer, or winter, or spring. Pwede natin gamitin ngayon yung winter, spring, summer, or fall. Buti na lang tayo lahat ay pwedeng tumawag sa Panginoon. Tayo po ay nasa huling bahagi ng series na When Christ Built His Church. Okay. Though ito po ay maikli lamang na series, ito ay 10 subjects na ating tinatalakay. Nakikita natin ito ay mainam na maunawaan po ng bawat isa na tayo po ay nagkabahagi, na tayo po ay kabilang doon sa ginagawa ng Panginoon sa ating mga kapanahunan. Nakikita natin yung mga news, no? Lalo na ng mga last few days. Alam ko, siguro ilan sa inyo ay kinumusta. Ang ilan siguro sa inyo ay pinauwi. Uwi na kayo, uwi. Ang iba sa inyo siguro ay nabaha yung yung inyong messenger or pangmusta at mga news, no? At nabigla kayo dahil hindi na nababalitaan dito, pero nababalitaan sa Pilipinas. And tayo naman sa mga bagay na yan ay hindi nabibigla sapagkat tayo po ay mananampalataya at alam natin na mangyayari at mangyayari, pero anuman ang nangyayari, si Jesus pa rin ang hari. Amen. That He is sovereign, that He is reigning. No? Nais ko po kayong imbitahan sa isang journey to walk by faith, walk on water. So ito, yung series po natin is about when Christ built His church. We started noong February, yung God-centered worship, yung expectation of worship, at noong ating anniversary, pinag-usapan natin yung harmony, yung principles of harmony. And then kung paano, doon sa harmony na yun, napaka-importante yung role of leadership. At yung leadership na binigay ng Panginoon ay hindi one-man-centered leadership. Ito ay team. Ito ay grupo ng mga mananampalataya na pinagkalooban ng Diyos na iba't ibang giftings to complement. No? Hindi tayo nagpo-compete, we complement. We complete the works of God as we work together. Doon din, yung joy of giving, yung principles of generosity, yung principles of participation, that every one of us ay kaparte as a living stone na binibuild ng Panginoon. And then the foundation of the gospel ay yung resurrection. Though last week meron tayong guest dito at patungkol yon sa pagpananaw, patungkol sa kaharian ng Diyos, patungkol sa saan man tayo inilalagay ng Panginoon, tayo po ay kaparte sa kanyang plano. At sa huling part is the joy of walking by faith. So, mga kapatid, let us be reminded na, that Jesus is building His church. Hindi tayo, but Jesus is the one who is building, hindi natin church, kundi church niya. No? Ito po ay church niya na nagsimula pa noon, doon sa panahon ng Pentecost, kung saan ipinagkaloob sa church ang pangako ng banal na Espiritu. Ang sabi niya sa Matthew 16 verse 18, upon this rock I
will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. Ang gawain ng Panginoon ay patuloy na gumagalaw, kumikilos 2,000 years ago until now. Gaya nga ng ating nabanggit, lahat po tayo, we are like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. God is building His church through us, His believers, His disciples. So to build His church, anong ginawa ni Jesus Christ? He called followers, He called disciples. He concentrated doon sa few, at yung kaunti na yun ay kanyang tinrain, and He empowered. Sabi ni Jesus Christ sa Matthew 4:19, "Come follow me," Jesus said, "and I will make you fishers of men." Tinawag niya muna sa sarili niya, at pagkatapos tawagin niya sa sarili niya, ay tinawag niya sa isang proseso. At tatandaan po natin yun, no? Ang mga alagad na kanyang tinawag, yung mga apostles, sila ay nasa proseso, at lahat ng modeling, Jesus Christ model yung paano magministeryo, and Jesus Christ taught them. So hindi lamang tinuruan sila, instruction, kasama doon yung modeling, yung pagpapakita, paano magpagaling, paano mangaral, paano magmahal, paano yung pagpapatawad, paano yung pagtanggap, paano kahit yung hindi acceptable sa lipunan ay kanyang tinanggap, katulad ng mga leprous, no? Paano kahit yung maingay na bulag ay kanyang hihintuan upang tugunan ang kanyang pangangailangan. And then He promises them power. Sabi sa Acts 1:8, bago ang Panginoong Yesus ay bumalik, no? Bago ang ascension, at ang pangako niya, "You will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth." Tayo po ay nasa panahon na kung saan yung gospel ay going to the ends of the earth. Actually, sa pag-aaral, ang gospel po ay mula doon sa Jerusalem at pabalik sa Jerusalem. No? Okay. Ano ba ang ginawa ng Panginoon? Jesus taught His disciples the importance of walking by faith. Dahil ang gawain ay isang global work, dahil ito ay maglalas hanggang sa siya ay bumalik, ito po ay isang bagay na kailangang harapin ng may pananampalataya. No? Mananampalataya ka na hindi ito gawain lamang ng tao, kundi ito ay gawain ng Diyos. Sabi sa Matthew 21, verse 21 to 22, no? Jesus replied, "I tell you the truth, if you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, 'Go, throw yourself into the sea,' and it will be done. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer." At yun talaga ay para bang blank check na ibinibigay ng Panginoon, that if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. In John 14, verse 12, "I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things than this because I'm going to the Father." No? Ito po ay panawagan sa pananalig, sa pananampalataya, na yung mga bagay na maaari nating magawa,
yung maaabot natin ay mas higit pa sa naabot ng ating Panginoong Jesus. Now remember, nung siya po ay nasa lupa, no? Nung siya po ay nag-incarnate, nung siya po ay nag-minister, siya po ay limited kung nasaan siya. But nung na-empower niya yung kanyang mga alagad, yung first generation ng kanyang mga alagad, yung first generation ng mga apostles, no? They went hanggang sa maaabot nila. Si Doubting Thomas, until now, yung ministry, yung kanyang apostolic ministry ay naroon pa rin sa India. Now, may mga Thomasites pa rin doon sa India. Yung Ethiopian eunuch na na-meet ng evangelist, hanggang ngayon, yung ministry, yung churches that was founded doon sa Ethiopia, hanggang ngayon exist sa history. No? So, mga kapatid, ito po ay larangan ng pananampalataya. Now remember, nung sila po ay nagpasimula, no, nasasabi nila silver and gold they have none. Wala pa ho silang ganon. Ang meron sila ay yung katotohanan that Jesus was resurrected and then they were empowered by the Holy Spirit. At yung mga teachings na dala-dala nila na itinuro sa kanila ng Panginoon. So, pag-usapan po natin, mag-upisa na po tayo. The joy of walking by faith. Ang haba na namin introduction. No? Kasi kailangan natin maunawaan yung nilalaman itong series at ito po yung pinakahuli. Walking by faith. No? Walking by faith requires vision. To walk by faith, we need vision. But now remember, Jesus Christ nagpakita. No? Nagbigay siya ng heavenly vision doon sa kanyang mga alagad. At isa lamang yung lumakad sa tubig. Gaano kahalaga yung vision? Sabi dito, where there is no vision, the people are unrestrained. No? Kanya-kanya na lamang. Pagka walang vision, pag walang pangitain, pag wala kang vision ng iyong patutunguhan, unrestrained. No? Kanya-kanya yung, magiging kanya-kanya yung pagkilos, paggalaw. Sabi roon sa Acts 16, verse 9 to 10, yung vision na ipinagkaloob ng Panginoon kay Paul ay siyang naging nagbukas, no? Ginamit na tools ng Lord upang mabukas yung maraming gawain na ang Diyos mismo ang nagpasimula. Basahin ko po. During the night, Paul had a vision of a man of Macedonia standing and begging him, "Come over to Macedonia and help us." After Paul had seen the vision, we got ready at once to leave for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. Yung vision na yun ay nagpasimula ng church planting movement. Gaano ka-importante yung vision? Ang sabi ko ni Tom Marshall, author ng Understanding Leadership, Christians belong to whom the future belongs because we belong to the Lord who holds the future. Ulitin ko, Christians belongs to whom the future belongs because we belong to the Lord who holds the future. Furthermore, we are a people to whom the Spirit has been poured out with a specific promise that our young men will see visions and our old men will dream dreams. Nako, pangako ng Panginoon, as He poured out His Spirit, we will dream dreams. Kasama na ako doon, no? Kasi hindi na ako young men. Young men will see vision. Magkakaroon mo tayo ng divine encounter, mga kapatid. Magkakaroon mo tayo ng mga
pangitaing higit pa sa maibibigay ng mundo. We will become men and women of God. Men and women of visions, of dreams. At para maunawaan yung vision na yon, pinakita ng Panginoon yung vision of a great harvest. Sabi ron, then He said to His disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. Now, makikita ang Panginoon natin dito yung prinsipyo ng harvest. It is not our harvest field, it's the harvest field of the Lord. Hindi rin tayo yung Lord of the harvest. The Lord of the harvest is the Holy Spirit. Tayo po ay mga instrumento ng Panginoon na pinuspos ng Banal na Espiritu, and as we minister according to the giftings of the Holy Spirit bestowed on us, nagiging witnesses po tayo. Alam niyo po yung salitang witnesses, ang salita po niya ay nanggaling sa martyr, na kung saan kinuha rin yung martyr. No? Kaya nga po mga kapatid, tayo bilang mananampalataya, hindi mo tayo dapat magpatianod sa kaguluhan. No? Hindi mo tayo kailangan magpatianod sa mga galaw at kilos ng sanlibutan. Bakit po? Kasi tayo po ay tinawag as witnesses, martyr, hindi para kung kanino mang tao dito sa mundo, kundi para kay Kristo Jesus. Yun po yung ating identity. Huwag po tayong mawala kung sino tayo. No? So ano pa yung kinakailangan as we walk by faith? Walking by faith requires courage. Walking by faith requires what? Requires courage. Sabi dito, no? And He said, come! And Peter got out of the boat and walked on the water and came toward Jesus. Walking by faith requires courage. Sa 12 na nasa bangka o barko, isa lamang ang lumakad sa tubig at nakalakad sa tubig. Minsan, ang sabi na iba, nahulog ka naman, nalunod ka naman. Pero siya lang din ang nakalakad. Mas mainam yun. No? And it will take courage to walk out of comfort zone. Walking by faith is walking out of our comfort zone. Meron tayong mga comfort zone. Hindi lang ang zone eh. Meron din tayong comfort food. Di ba? Meron din tayong comfort topic. Mga Pinoy, may mga topic yan na gusto nila. Baka gusto yung topic na yun, pinag-usapan kasaya, no? Walking by faith requires courage. Ano ba? Walking by faith means walking to follow Jesus Christ. Ang sabi niya, come follow me. Hindi niya sinabi, come follow me. No, come follow kung sino man. We are followers of Jesus Christ. We are Christians. Sabi nito, but immediately Jesus spoke to them saying, take courage, it is I, do not be afraid. Talaga nagpapakita yun na yung mga alagad, kasama-sama na nila si Jesus. Kasama-sama na nila ang Panginoon. Ang Panginoon ay nagpagaling. Ang Panginoon ay gumawa ng himala. No? Physically, kasama na nila. Ano pa rin ang nire-require ng Panginoon? Courage. Di ba? And siguro mas lalo tayo. Hindi natin na-touch si Jesus Christ. Hindi natin
physically na-receive si Jesus Christ. No? Pero ano ang pangako niya? Yung magagawa ng mga mananampalataya ay higit pa sa magagawa at sa nagawa niya. Why? No? Kasi tayo po marami. Mas malaki, mas malawak yung ating maaabot. Habang tayo ay naririto, may mga kapatid tayo na nagtitipon sa iba't ibang parte ng mundo. Dito sa ating time zone, no? Marami ang services na nagsisimula sa 10, 10:30. No? Kanina, meron nagsimula siguro ng 7 a.m. Ang panangaral ng salita ng Diyos ay simultaneous. Kahit magbukas ka ngayon ng FB, marami ngayon naka-live. No? At ang ibig sabihin nyo, mas marami ang nakakalatan o nakataniman ng salita ng Diyos. And walking by faith, talagang kailangan mo ng courage. Because sometimes, God will ask. Actually, lagi ang tanong ng Panginoon o laging ang pinagagawa ng Panginoon ay higit pa sa ating magagawa. Lagi po yan. No? Pagka tayo ay nasa comfort zone, yung gagawin lang natin, yung kaya natin. Hanggang dito lang ako eh. Pero may maraming pagkakataon na hihingiin sa atin ng Panginoon na tayo ay sumunod sa Kanya at yung pagsunod sa Kanya ay higit pa sa ating pinag-aralan, sa ating kakayanan, higit pa sa ating talento. And only as we follow Him can we walk on water or can we walk by faith. Amen. Noong tinawag ng Panginoon si Abraham, hindi niya binigyan ng detalyadong plano. Hindi na niya alam kung saan siya patutungo. Alam na niya, pinapaalis siya ng Diyos kung saan siya nakatira. Di ba? Kaya na siya yung father of faith eh. Siya ay naglakbay na hindi alam kung saan patutungo. Kaya kung mabuti nga kayo, alam niyo kung saan kayo bababa, anong bus stop eh. Di ba? Papunta rin pa nila. No? Pero si Abraham, tinawag ng Diyos. Hindi niya alam kung saan siya patutungo. Ang alam lang niya, kailangan siyang umalis at siya ay maglalakbay. At habang siya ay naglalakbay, doon niya natatagpuan yung gabay ng Panginoon. No? Ano pa makikita natin? Walking by faith requires focus. Noong tinawag ni Jesus Christ si Peter, nung pag-alis niya doon sa bangka, siya ay nakalakad. No? Hindi ko alam kung yung alon ng panahon na yun ay katulad ng alon sa Ikbayat. No? Nakita kayo nakita ko lang, no? Yung bangka parot, parito, parito. No? Ang hirap umalis siguro sa gano'n. Walking by faith requires focus. Kanino ka nakafocus? Noong si Peter nakafocus siya kay Jesus, he was able to walk on water. Diba? Nakalakad siya sa tubig. Pero naramdaman niya yung hangin. Sabi ko sa Matthew 14 verse 30, but seeing the wind, he became frightened, and beginning to sink, he cried out, Lord, save me! Lord, save me! Alam niyo po, yun yung kagandahan as we walk on water, as we walk by faith. Now, maraming pagkakataon na, lalo na sa mga manggagawa, pagka sinabing, Pastor, alam mo, by faith lang ako eh. Alam mo, ang ibig sabihin yun ay kakaiba, no? Pero walking by faith is living, cleaving, and going to a certain direction na ibinigay sa atin ng Panginoon. No? It doesn't matter kung ano yung meron ka, no?
ngayon, no? O kung ano yun naman ang gusto mo, kundi ano ang ginagagawa sa iyo ng Panginoon. At mababasa natin yan. No? Even sa church history, even sa history ng mga missionary na ginamit ng Panginoon. Tatandaan ko si Doris, no? Nung kanyang kinikwento, one time na kinikwento niya, kung paano sila ay umalis doon sa mainland, napunta siya sa Hong Kong, meron siyang opportunity to go home sa US. Pero ang alam niya, tinawag siya ng Panginoon sa East Asia. At tinawag siya ng Panginoon specifically for Chinese people. So, imbes na bumalik sa Amerika, pumunta siya sa Taiwan, sa Formosa. At saan siya naitalaga? Hindi siya tinalaga dito hindi sa Taipei. Inilagay siya ng Panginoon sa Hualien na noong mga panahon na yun ay may mga headhunter pa. At siya ay babae. Puti. But she chose to believe God, she chose to walk by faith. At makita natin ang ministry ng ORTV, no? Ito ay umabot kung nasa saan ang mga Chinese people. Sa US man, sa Europe, dito sa Asia, even sa Africa. Dahil sa isang dalaga na iniwan niya yung kanyang dapat na magiging career sa music industry, she chose to live by faith. At noong kanyang Memorial Day, nabigyan kami ng opportunity to attend. At doon, no, pagkatapos magsalita ng former president na galing na Kuomintang, yung lalaki, no? Si Ma Ying-jeou. Pagkatapos magsalita ni Ma Ying-jeou, ang umakyat naman ay yung unang babaeng presidente. Magkalaban yun, di ba? Hindi mo mapagsasama yun. Pero dahil sa influence niya doon sa buhay niyang ibinigay, yung mga tao, kahit nasa taas sila ng lipunan, ay napanima ng salita ng Diyos. Nakuha natin. No? Hindi lang makapanta noon, pagkatapos ni Chai Ing-wen, tama ba yung pagkabagin ko? Wala yung current president, ang naroon ay yung vice president, na siya rin ay nagsasabing naabot ng ministry ni Doris. Nakuha natin. Ang focus na niya ay yung Panginoon. No? Meron mga offer, pero she chose to focus on Jesus. So sabi ron sa Hebrews 12 verse 2, let us speak our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. So walking by faith requires focus. So dahil na pinag-usapan natin is when Christ built His church, the focus is on the harvest. Sabi ni Jesus Christ dun sa kanyang mga alagad, I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. No? At yung mga churches ngayon, dito sa Taiwan, no? Katatapos lamang nila ng 21 days of prayer and fasting. At nung kami ay naglilibot doon sa Tansoy, meron doong mga kumakanta. Mga Christian po yun na nag-e-evangelize Taiwanese to Taiwanese. At meron pang iba-iba pang ginagawa. Nagkakaroon ng movement dito sa Taiwan. Amidst ng mga news na nanggagaling, no? Amidst sa mga threat, ay merong paggalaw, pagkilos ng Panginoon. They are focusing now on the harvest rather than the threats coming from men.
Amen? Actually nga, ang usapan na, paano gagamitin ng Diyos yung maliit na bayan na ito upang ma-propel yung gospel sa hindi pa naaabot ng bansa. No? Now, ano ba yung Taiwan? Meron tayo po bilang mga Pilipino, meron tayong harvest na tinitingnan dito. No? As of January 2025, there are currently over 160,000 overseas Filipino workers dito po sa Taiwan. Estimated 130,000 employed as factory workers, largely driven by Taiwan's thriving semiconductor industry. Yung industry mismo na nag-a-attract. Napapahan natin? Yung industry na yun na nag-a-attract ng attack at ng proteksyon mula sa maraming bansa ay yun din ang industry na makikita natin where there are harvest. No? Ang sabi nila, doon sa nakuha kong information, approximately 8,000 Filipinos are married with Taiwanese. No? Estimated 1,500 Filipino students. Pero ito ay maliit na kasi patuloy po yung pagpasok ng mga Filipino student. Kung may mga anak kayo, mga kapamangkin kayo, open ang Taiwan sa scholarship. Diba? And approximately 2,000 Filipino Taiwanese. Hindi ko alam kung gaano ka nito. Pero kasi meron talagang Taiwanese citizen, baka hindi pa na galing sa Pilipinas, na baka hindi pa rin na bilang. Pero yan po ay statistics na galing mismo sa reliable na website, no? Coming sa website ng immigration ng Taiwan. Now, tingnan mo natin yung sa factory. No? Ang sabi mo dito, ito po ay nanggaling sa isang NGO, yung 41. Sabi nito, Taiwan has 13 counties: Hsinchu, Miaoli, Changhua, Nantou, Yunlin, Chiayi, Pingtung, Ilan, Hualien, Taitung, Penghu, Kinmen, and Lincha. No? Ayon sa data na kailang nakita, 5 doon ay highest number of migrant workers. Kung nasaan yung ating mga kababayan. Number 1 ay sa Taoyuan. Sa Taoyuan mo ay more than 40,000 overseas Filipino. Yung Taiwan po ay yung Taoyuan, kasama na rin yung Chungli, no? Kasama yun sa mula doon sa Taoyuan train station at Chungli, pag papasok rin pa kanan at pakaliwa, there are 40,000 plus Filipinos. Kaya nga po yung ating gawain doon sa Taoyuan, nung nakausap po yung Chinese church na nagpupuk sa atin, tayo ay isa doon, meron pang isa doon sa malapit sa train station. Kung 40,000 yan, kailanganin natin ng at least 40 or 80 Filipino churches. No? Para maabot yung ating mga kababayan. Okay. At paano ito? Alam niyo po, mayroong models of church planting. How we facilitate the harvest. Meron tinatawag na elepante at meron tinatawag na rabbit. Ang elephant po, ayan, ay makikita natin ng malalaking churches. No? Ang elepante, nagiging fertile lamang siya 4 times a year. Yung rabbit, all times of the year. Fertile. Yung elepante, only 1 baby per pregnancy. Ang rabbit, 7 rabbits per pregnancy. Ang tao, 9 months. Ang elepante is 22 months. Ang rabbit, 1 month lang yung gestation period na.
Mamamahinga ng ilang araw, pwede na naman. Ang sexual maturity ng isang elepante ay 18 years. Ang rabbit, 4 months. Ang maximum grade potential ng isang elepante in 3 years is 2 to 3 elephant. Ang maximum growth ng rabbit in 3 years ay maaaring 2 to 476 million rabbits. Yung pag-aaral po na ito, yung rabbit church planting, ito po ay ang ginagawa at nangyayari ngayon doon sa Iran, doon sa China, sa mainland. Hindi sila nagtitipon ng halos ganito. At maging sa India, nung ako po ay dumalo ng NDC, no? Pinasilitate ni Dr. John Belser. Sabi niya doon sa amin, kayo na nasa church planting, lumapit kayo diyan sa mama na yan na Indiano. Sabi sa siya ay nagpapastor sa mahigit 1,000 churches sa India. 1,000? Paano yun? Kasi ang gamit nila ay house church planting. They meet at houses and they train every believers to be church planter. Every believer is a leader. So yung model na yon ay ginagamit lalo na sa mga tinatawag na highly persecuted churches. Bakit? Kasi madali silang magtago, madali silang mawala, madali silang yung sumama sa crowd. Kasi iilan sila mamimit sila mga 5 to 12 people, pinakamarami na yun, no? Pinakamarami na 15, 16. At mayroong Taiwanese, no? Nag-minister siya rito, pero naging effective siya sa mainland. At yung system nila ay inadapt, at yun po yung ginagamit ngayon na kung saan ginamit yung rabbit style na church planting na katulad ng sa rabbit. Kasi yung elepante, isipin mo ang isang maraming church. No? Uupay ng malaki, magpapagawa, kailangan ng maraming staff, at it will cost millions. Samantalang yung rabbit ay very mobile. Kita-kita tayo dito, no? What if we could pray na bawat dormitory, kung nasaan ang mga Pilipino ay magkakaroon ng gawain, hindi po ito imposible sa Diyos. Imposible ito sa atin, pero hindi imposible sa Panginoon. Amen? What if, di ba? What if yung mga parks na meron ngayon na pwedeng magkita-kita ang mga caretaker ay maging lugar ng pag-aaral ng salita ng Diyos. We could see a great harvest. Ano ba ang isa nating paglalarawan sa gawain ng Panginoon? Meron tinatawag na octopus, meron tinatawag na starfish. Pareho silang may tentacles, tama ba? Ano ang kaibahan nila? Yung octopus, if you cut a leg, a new leg is formed. Diba? Pagka pinutol mo yung leg ng octopus, meron niyang tutubo ulit na paa. Pero yung naputol ay patay na. Makuha natin?
Pero yung starfish, you cut a leg and a new leg is formed there. No? Doon sa pinutol, uusbong ulit. Pero ang kaibahan, yung naputol ay magiging starfish ulit. Napawa natin. At sa pag-aaral patungkol sa persecuted churches, na kung saan ay mga hindi na katulad ng ganito ang paghinit. No? Kahit hulihin yung mga namumuno, ay nagpapatuloy pa rin. Bago mag-pandemic, pumunta kami sa Malaysia. Doon ay may mga namit kami from the persecuted doon sa mainland. No? Ang mga leaders nila ay nahuli. Pero nagpapatuloy pa rin yung gawain. Bakit? Kasi they are like starfish. Putulin mo kami, ihiwalay mo kami, tanggalin mo yung leader, magpapatuloy kami. Kasi ang leader namin ay yung banal na Espiritu, the Lord of the harvest, at ang Lord namin ay si Jesus. Kukuha natin, nothing is lost. Ngayon, pagka pinukpok mo yung ulo ng octopus, patay. Sa starfish, if the head is destroyed, you get as many starfish as there are pieces of starfish. Habang nasa tubig. Pinukpok mo. Nagkadurog-durog. Kung gaano karami yung nadurog, ganoon karami ang magiging starfish. Nakuha mo natin? Huh? Yung octopus, it is complex and highly specialized. Parang church na malaki. No? Pagka tayo ay nakapunta sa churches na ang number is 200 up to 500. May mga staff na yan. No? Mas formal. Maraming kailangan gawin. No? Meron, yung admin side ay medyo malaki na. Lalo na pagka yan ay by the thousand. By the thousand, yung ganito kalaki ay isang admin room pa lang. Pakulang pa. Nakapunta ako sa isang malaking megachurch sa Pilipinas. Yung ganito ay napakaliit na room para sa staff room. Meron isang megachurch sa Pilipinas. Hindi sila pumupunta sa bangko. Tatandaan ko ang ate Janet, no? Pagka-bangko niya, pupunta sa bangko, no? Hindi sila pumupunta sa bangko. Alam mo ang nangyayari? Yung bangko ang pumupunta sa kanila, armored car. It is complex and highly specialized. Pero yung starfish, it is simple and not specialized. Masyado siyang fluid na it can take form anuman ang iyong gawin. No? Yung octopus now and endangered species in areas where they come under environment stress. Na uubos yung octopus. Alam niyo yung starfish? You cannot eliminate them even if you try. Kahit na gawin mo yung lahat ng effort, habang may tubig at habang yan ay puputulin mo, dudurugin mo, habang may tubig, buhayan yung starfish. Nakapagod natin? At yun po yung mentality ng Christianity. Kaya nga po, the blood of the martyrs is the seed of the mission. Pagka mayroong namatay para sa pananampalataya, dahil sa pananampalataya, ang mission ng Panginoon ay hindi napipigilan, lalo pang lumalago. Nasaan ang malawak na paggalaw at pagkilos ng Panginoon? Hindi sa Western. Ang isa, ayon doon sa pag-aaral, ang isa sa pinakamaraming nakakilala sa Panginoon as of now, ay nasa Iran. Sa Muslim nation na hindi mo akalain.
Nakuha natin kasi yung pananampalataya ay buhay. No? Yung pananampalataya ay parang starfish. No? So mga kapatid, walking by faith is why it is joyful. Now, why it is joyful? Kasi meron siya mga joyful results. Walking by faith produces joyful results. One, walking by faith stimulates prayer. Pag wala kang maasahan kundi ang Panginoon, mas magiging malalim ka sa pananalangin. Kaya nga ho, mas maunlad, kung makikita natin, mas maunlad yung pananalangin natin, hindi sa panahon na tayo ay maunlad, kundi sa panahon na tayo po ay may mga struggle. Di ba? Mas kumakapit tayo sa Panginoon. Walking by faith motivates sacrifice. As we walk by faith, naroon yung life with sacrifice. Walking by faith produces harmony. At ito nga yung nasabi ko, no? Ayon doon sa libro ni Richard Wurmbrand, yung Tortured for Christ, kung saan noong bumagsak kung saan nung nabuo yung United USSR noon, no? Pinagbawal yung mga pagtitipon ng pananampalataya. Alam niyo po, pinagsama-sama nila doon ng mga sundalo. Pinagsama-sama nila yung mga pastor, ministro, pari, Presbyterian, Anglican, Roman Catholic, pasama na yung Eastern Orthodox, so sama-sama sila, di ba? Pare-pareho na sila nakakulong. Nawala yung debate. Nagkaroon sila ng ano ba yung common sa atin? Ang common lamang ay si Jesus Christ. Amen. That we are all Christians believing on the same Lord and Savior, at now tayo ay nasa kulungan. Ano nangyayari sa kanila? Para silang forever yan. Mashed potato. Ano yung mashed potato? Yung mashed potato, yung mga patatas, pagka hina-harvest yan, magkakaiba yung shape and sizes. Para pag minas mo na yan, hindi mo na makikita yung pagkakaiba. And somehow, as we walk by faith, makikita natin, meron tayong vision, may pinagagawa ang Panginoon, meron tayong vision, and it will produce harmony. Ano pa? At pagkatapos nyon, it produces praise to Jesus. Diba? Matatandaan mo natin, kinulong sila Paul, sila Silas, nag-praise and worship sila Paul and Silas doon sa kulungan, at nakawalan sila ng Panginoon. Yung Philippian jailer, nakakilala sa Panginoon, at yung kanyang buong pamilya, and it produces praises to Jesus. Ano pa? Nakikita natin, walking by faith strengthens our faith. Walking by faith strengthens our faith. Kasi pagka ikaw ay wala na doon sa tinatawag na comfort zone, wala na yung mga tinatawag na mga support system, no? Parang tinatanggalan ka ng andamyo. Diba pagka nagpapatayo ng bahay, para makapagpatayo ng bahay, lalo na pag yan ay second floor pataas, ano ang inilalagay? Diba? Merong mga andamyo, no? Merong mga braces sa labas. Pero pag natapos na yung bahay, pagkatapos na ng finishing, tatanggalin na yun. Diba? Tatanggalin na yung scaffolding. Nakuha mo natin,
makikita natin na habang tayo ay nagpapasimula, ang daming scaffolding. Maraming tumutulong sa atin, no? Para sa atin, no? So, pagdating ko rito, merong Amerikanong may bigote. Mga scaffolding tumutulong sa atin, di ba? At meron from, unti-unti, tinatanggal yung scaffolding, akala mo ay hindi mo kaya, pero nakita mo na strengthen na yung faith mo. Ano ba? Walking by faith produces excitement. Na-excite ka na yan. Lord, ano ba yung gagawin mong bago? Lord, ano ba yung paano mo ba tutugunin yung aking panalangin? Di ba? Kasi hindi na routine yung faith mo eh. Nakikita mo na yung katotohanan na ang Panginoon ay gumagawa ng bago araw-araw. His mercies never fails. His compassion, yung kanya has said, is new every morning. Nagkakaroon ka na ng excitement. Bakit? Kasi alam mo, God will always do greater things. Yung naranasan mo na dati, pagkatapos nyo, makakaroon ka ng tinatawag na mga pagsubok, struggle, di ba? And then, makikita mo na inaanak ka ng Panginoon sa much greater height. And then it produces excitement in your faith. Hindi ka ngayon stagnant, kundi excited. Ang pinaka-nakatawag kasi stagnant. Kahit sa relasyon. Yung relasyon na stagnant ay delikado. No? Panghuli, walking by faith, Jesus God. At dinedicate ng writer of Hebrews yung pamumuhay sa pananampalataya, ang good chapter. As we walk by faith, it pleases God. Kaya yung sinasabi ng Panginoon, until now you have not asked of me, pray, ask of me. Diba? Yun po ay nakadugtong doon sa kanyang divine plan as He built His church. Yung sa kanyang agenda, sa kanyang kaharian. At nawa ito po ay tumata, maitanim sa atin. Na nawa maranasan natin yung joyful result as we walk by faith. Marami pong joyful results as we walk by faith. May makikita tayo, no? Na tinatawag na surprises from the Lord. At nawa kayo ay palagi ang surpresahin ng Panginoon as we believe, as we place our faith doon sa magagawa niya, hindi sa magagawa natin. And let us all walk by faith. Tayo po ay manalangin. Father, we praise you and we honor you, O God. We thank you for this time, Panginoon. We thank you for the opportunity na may pangaral ng iyong salita, O Diyos. May bahagi, Panginoon, ang katotohanan mo, at dalangin ko po, O Diyos, bawat isa po sa amin, that we learn to walk by faith. Ano man po iyon man ay patungkol sa kanilang halabuhay, sa kanilang pamilya, higit sa lahat sa agenda ng Panginoon sa mga huling araw na ito. Mamuhay kami, Panginoon, na may pananalig, may excitement sa gagawin mo sa buhay ng bawat isa at sa aming kapanahunan. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Good morning. Salamat po, Pastor, sa message for today. And indeed, minsan pag nasa comfort zone tayo, pag nasa group lang tayo at ganyan-ganyan lang tayo, and we don't step onto the water, hindi tayo lalago sa buhay. Yung faith natin, hindi natin mas
we need to get out from our comfort zone and let us have courage and focus on the goal na nakaset for us para magiging productive tayo. And through that, we will be able to reach out to people. Hindi na unreach people itong nasa context natin ngayon. We can just literally reach them out there sa labas. And it is a challenge for us as believers of Jesus Christ to reach out to those people na nangangailangan sa Panginoon. And as we sing this song, let this be the prayer of our hearts na yung love natin sa Panginoon mag-motivate sa atin para i-share natin yung love to others na hindi pa naka-experience. Let us sing